Kailangan kitang-kita ka palagi. Hindi pala. Nagsisimula pala yung tunay na paglilingkod, no, yung service sa pakikinig mo sa Panginoon. So dito natin makikita na hindi rin ito basta ginagawa ng mga babae. Naalala nyo si Jesus? Yung na-encounter ng babaeng Samaritano si Jesus, di ba? Nagsasabi siya, hindi to pwede. Kumbaga, hindi to pangkaraniwan kasi, ano po, hindi basta nakikipag-uusap noon ng mga babae, basta-basta. So dito makikita natin, unang tagpo, nakinig siya. Pangalawang tagpo, may ginawa na siya, pero nandun pa rin siya sa paanan ng Panginoon. Pangalawa, the act of Mary anointing Jesus with expensive perfume nard. Ano ba yung nard? Isa yung uri ng halaman na ginagamit nila para makagawa ng pabango. At hindi yan malapit sa kanila. Sa modern, nakukuha yan sa India, tsaka sa Nepal. Yang pabango na yan. At sa bundok lang yan, sa gilid ng bundok. Nakukuha. So, hindi pangkaraniwan na magkaroon ka niyan. So, ibig sabihin, parang ganito katulad sa atin. Mga pabango na hindi naman dito sa Pinas. Pag sinabi mo yung mga pabango na juicy fruit, black water, dito lang yan sa Pilipinas. Pero pag sinabi mo mga Bulgari, yan. Hindi yan dito. Di ba? Sa ibang bansa yan. Pero, diba? Ang sabing ganun dito, expensive perfume nard has deep cultural and religious significance in Jewish context. Okay? So, dahil Hudyo sila, yung magbuhos ka ng pabango o gamitan mo ng pabango, no? Pag gagamitan mo ng pabango at ilalagay mo dun sa isang tao, may re-readjure nyo na kahulugan. Bakit? Sa kultura ng mga Hudyo, ang paglalagay, o pag-aanoy, pagpupur out ng oil or perfume, nagsisimbolize, no, sumisimbolo, saan? Sa preparation, okay? Una sa pag-honor. Okay? Pagbibigay pugay, pagbibigay galang. Yan, pagpe-prepare, no? Na kung saan, ginagawa ito, saan? Sa mga priest, yan, sa mga hari. Naalala niyo si David, sino nag-anoin sa kanya? Prophet. Anong ginamit? Oil. Nasa kaharian ba sila? Wala. Saan ginanap? Sa bahay. Pero, napaka-symbolic nung ginawa na yon. Okay? Kasi yun ay pag-anoint. Okay? So, yung ginawa naman ni Maria kay Jesus, okay, bilang pagrespeto, paggalang, meron pang isa, preparing for a body burial. Kasi alam naman natin, pagkatapos nun, sunod-sunod, ang mangyayari si Jesus ay dadakpin na. Pero yung ginawa niya is may significant yung paghanda para sa paglilibing sa Panginoon. Burial. Kasi nung panahon nila, ang ginagamit, hindi na wala pa naman formalin noon, pabango. Kaya nga sabi, humalimuyak eh. Diba? Nung ginamit niya, sobrang bango. So, yun ang ginagamit para ma-preserve, hindi mangamoy, ang katawan ng isang tao noon. Okay? So, makikita natin, yung mga ginawa ni Maria ay hindi basta-basta. Kaya nga dito, pag sinunod-sunod natin, verse 10, chapter 10, chapter 11, and chapter 12, in chapter 11 may nangyari. Para mas maintindihan natin yung kwento. So, yun yung ginawa ni Maria na hindi pangkaraniwan. Umupo,
Di ba? Pag may mga bisita, pansinin ninyo. Di ba? Pag may mga bisita, hindi naman kagad yung ang karaniwan na naghahanda, ang karaniwan na nag-aasikaso ng bisita sino? Mga babae. So, ibig sabihin, hindi pang karaniwan yung ginawa ni Maria na umupo. And the second one, yung magbuhos ka ng pabango at gamitan mo ng buhok para punasan ng paa ay hindi rin pangkaraniwan. So lahat yun, may traditional, may religious context o significance and nagpapakita na mga susunod pa na mangyayari kay Jesus. Okay? So, para mas maintindihan natin yon. At yung title ng ating pag-uusapan sa umagang ito, pakibasa po. Lumipat? Lumipat po ba? Anong sabi? Pakibasa, anong title? Here at the feet of Jesus. Okay? Dito sa paanan ng Panginoong Jesus o dito sa paanan ni Jesus. Kaya minsan mapapansin niyo, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyong paanan. Di ba? So, pansinin niyo si Jesus, nung pinakita niya yung humility, kung anong ibig sabihin, nung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Di ba? Yung unang nagpakita ng humility sa lahat, ang Panginoong Jesus. Okay? So dito, ang sabi sa title natin, Here at the Feet of Jesus. At ang sabi dito, what can we learn from the life of Mary? Ano yung matututunan natin sa buhay ni Mary? Diba? Kung marami tayong fina-follow, na wala naman tayo natututunan, siguro ito hindi man natin i-follow, pero ano yung matututunan natin? Hindi, pastor, sa ano lang ako, kay ganito ako, kasi pumatay siya eh. Lumaban siya eh. Diba? Grabe siya. Diba? Bisan pag mag-ano tayo ng mga Bible character, tingnan natin kung paano sila naglingkod sa Panginoon. Hindi man nagtagal yung mga pangalan nila. Diba? Kumbaga, minsan doon lang sa book na yon, minsan dito lang sa chapter na yon. Pero tignan natin kung ano yung magiging impact ng buhay nila bilang tayo Kristiyano. Kumbaga tayo, minsan, may mga nilulook up din tayo mga man of God, may mga sinusuportahan tayo mga ganito, at na-inspired tayo. Ito mga taong nasa Bible, naka-face-to-face nila si Jesus. Okay? Hindi ko sinasabing wag na tayong magano sa iba. Sinasabi ko lang, ano yung pwede natin matutunan? Ano yung matututunan natin? Okay? Doon sa buhay ni Mary o ni Maria. Una, ang sabi diyan, pakibasa. Anong sihaw? It was important to Mary what Jesus would say. So he listened carefully. How? Sabi dito, mahalaga kay Maria kung ano ang sasabihin ng Panginoon. So nakinig siya ng mabuti. So dito makita natin paano siya nakinig ng mabuti. Kasi sa buhay natin, talagang napakarami. Hindi masama si Martha ha. Pakabuti nga niya eh. Diba? Kasi naglilingkod siya. Talagang pinaghanda niya talagang nandun si Jesus, pinaghanda niya. Pero, bakit hindi in-emphasize yung ginagawa ni
Martha that time. Bakit yung ginawa ni Maria, yung talagang binigyang halaga ng Panginoon? At dito rin natin makikita na mahalaga kay Maria kung ano yung sabihin ng Panginoon. Kung ano yung siguro maririnig, masasabihin niya at kailangan niya talagang makinig ng mabuti kung bakit siya nakinig ng mabuti. Kung ilalagay mo yung sarili natin dyan, ikaw bilang mananampalataya, bakit mahalaga sa'yo na makinig ng mabuti? Kasi pwedeng maraming makinig. Pero yung makinig ng mabuti, ilan lang yan. Tama ba? Nakinig naman ako sa'yo, Pas. Nakinig ka ba ng mabuti? Kasi parang iba yung naging... tingnan yung katabi mo. Na iba yung direksyon. So dito, sabi dito, mahalaga kay Maria kung ano yung sasabihin ng Panginoon. So nakinig siya ng mabuti. Kasi, kung hindi nakinig si Maria ng mabuti, hindi ito aabot ng chapter 12, yung kanyang ginawa. Baka chapter 11 pa lang kung ano-ano ng pinagsasabi niya kay Jesus. Pero dahil nga mahalaga na mapakinggan niya, makinig siya, kung ano man yung sasabi, kaya nakinig siya ng mabuti. Paano malalaman na talagang nakinig siya? Sa umpisa pa lang. Ano sabi diyan? Alam ni Maria kung saan ilalagay, ipuposisyon yung sarili niya. For example, si Jesus pumunta sa inyo ngayon. Alam mo ba kung saan mo ipuposisyon sarili mo? Diba? May preach na ako noon. Doon pa sabi ko, ang preaching ko noon, paano kung bumisita sa'yo si Jesus? Anong gagawin mo? Pero dito, bumisita din, pumunta sa kanila. At first time niyang ma-encounter si Jesus. Pero alam niya na kung saan ipuposisyon yung sarili niya. Kaya yung nakikinig talaga sa mga salita ng Panginoon, sa mga sasabihin ng Panginoon, at sa mga sinasabi ng Panginoon, alam kung saan ipuposisyon yung sarili niya. Tama? Kahit sa pagbiministry, hindi ka pwedeng banat ng banat na hindi mo muna pinuposisyon ang sarili mo. Mahirap naman si Jesus nagsasalita, galaw-gaw ka. Tingnan mo yung katabi mo. Masarap ba kausap yung tao na nagsasalita ka tapos galaw-gaw? Hindi mo na iposisyon yung sarili. Sipin niya, may nagpipreach. Tayo ang kayo ng tayo, ang galaw ang kayo ng galawan. Kaya kapagsinin mo, sabi ni Jesus, yun yung mabuting ginawa niya . Kaya kailangan, alam mo yung posisyon mo sa Panginoon. Ano ba? Pinosisyon niya muna yung sarili niya. Ano ba yung kaya pag pupunta ka ng church, posisyon mo yung sarili mo. Saan ba yung pinakamainam na talaga makakapakinig ako? Yung tipong kahit anong mangyari, nandun lang. Focus lang ako kay Lord. Focus lang ako sa diba? Sa Word of God, sa mga gagawin dun sa loob ng church. Pansinin nyo yung hindi nakapokus. Kaya nga sabi, di ba, looking unto Jesus. Di ba? Pag sinabi mo looking unto Jesus, nakatingin ka lang, nakaposisyon ka kung nasaan. Mahirap na nandito yung katawan mo. Looking unto Jesus. Makalakad niyan. Di ba? Si Maria, si Mary, alam niya kung saan ipuposisyon yung sarili niya, kung saan dapat. Pag may problema ka, alam mo kung saan ipuposisyon ang sarili mo. Yung iba, gusto iposisyon. May problema na, gusto pa.
pagchismisan siya. Paano? Doon niya pinuposisyon yung sarili niya sa mga marites. Diba? Sa mga marichu. Sa mga mariwa. Walang pakialam. Walang pakialam yun. Diba? Oh, tapos ano si Maria? Ay, puposisyon ko sarili ko. Magsasalita si Jesus eh. Paano ko makakapakinig ko ang posisyon ko? Nasa labas, nasa kwarto, nasa kasina. Kaya saan siya pumosisyon? Doon sa paanan. Makikinig eh. Subukan mo mag-Bible reading, 10 kausap mo. Ganun ba? Kaya nga may devotion eh. Para ikaw lahat si Jesus, makapag-focus ka. Posisyon mo muna yung sarili mo. Yan, pagpunta sa church, pagsubok sinasabi, wag muna nating isipan. Hindi sinabi, pag hindi mo na iniisip, wala, nasolusyonan na ang sabi lang, posisyon mo muna sarili mo. Ikaw muna ang Panginoon. Kaya Mary knows where to position herself. Alam niya kung saan lugar. Punong-puno ka na ng problema, hindi ka pa pumuposisyon. Ang problema sa atin, alam mo kung saan puposisyon, ayaw na ayaw mo. Ginugulo na ni Satanas ang isip mo, sigip ka pa Facebook. Ginugulo na ng kaaway, si-scroll, o ano-ano na naririnig mo. Gumagay ng kanaw. Ayaw mo pa iposisyon ang sarili mo. Tingnan nyo, hindi nagsalita si Maria. Hindi niya sinabi si Marta. Ikaw, Marta, epal ka. Hindi siya nagsalita. Pag tama ang posisyon mo, wala ka nang iniintindi. Nasa paanan siya ng Panginoon eh. Diba? Kumbaga, ba't ko sila iintindihin? Nasa tamang posisyon. Pag nasa tamang posisyon ka, walang guilt. Diba? Kahit mali yan. Puro ka pag-serve kay Lord, puro ka ganito. Walang guilt. Kasi tama eh. Tama kung saan ka nakaposisyon. Akala kasi ni Marta, yun yung pinaka-the best. Pero hindi. Ano sabi ni Jesus? Yun yung pinaka-mabuti. Nasaan posisyon ka kaya ngayon? Nasaan posisyon kaya tayo? Baka kung saan natin pinuposisyon mga sarili natin. Nakaposisyon ako sa mga pangarap ko. Nakaposisyon ako dun sa mga dreams, goals. Walang problema dyan. Pero yan ba yung pinakamainam? Yan ba yung pinakamabuti? Si Maria, alam niya kung saan siya puposisyon. Alam niya kung saan siya lulugar. Pangalawa, anong sabi dyan? Pakibasa. Mary showed it through her action. Dahil sabi, mahalaga. Kung ano yung sabihin ng Panginoon, kailangan mapakinggan niya, nakita niya sa action. Umupo siya. Di ba? Nakaposisyon na. Dito ako. Anong ginawa? Hindi niya tinutukan si Jesus. Anong ginawa? Umupo. Pagpapakita ng paggalang, respeto. Subukan nyo. Kausap nyo yung tao. Paikot-ikot ka sa kanya. Subukan mo gawin. May sinasabing importante. Kasampalin ka. Di ba pag ina-interrogate, pinauupo. Para makuha yung atensyon. Makuha kung ano yung gusto. Mga estudyante, pag tinuturuan, pinauupo, di ba? Ang nakatayo lang minsan talaga, yung guro. Yun yung pinaka-typical na nakikita natin. Si Jesus, nakaupo sa may upuan. Diyan ka sa baba. Pinakita niya saan? Sa pamagitan ng action. Mahalaga yung sasabihin ni Jesus eh. At laging mahalaga yan. Kaya anong gagawin ko? Makikinig ako, upo ako. Bakit? Nandun ang blessing eh. Papansinin ninyo, yung 5,000 pinakain, pinatayo lang ba ni Jesus? Umupo muna kayo. Nung umupo, ginawa yung pagkain, pinag-pray, dumami. Nakaposisyon ka nga.
sige ka namang galaw. Naalala ko yung joke na sabing ganun, may nangyaring krimen, no? Medyo lang, Sabing krimen. May nangyari punta yung mga pulis, nakasaksi si Pedro. Alam mo, nabasa nyo na ito noon. Ini-interview siya. Ikaw ba, nakita mo yung pumatay? Sabi, hindi ko nakita, pero narinig ko. Gaano ka kalapit? Mga sinasabi, mga ganito, mga ganyan. Hindi ba mas malapit? Nangyari sa palayan. Sabi niyang, ano ba ginagawa nyo? Noon doon, bakit hindi ka masyadong malapit? Di mo masyadong maintindihan. Sabi niya, meron bang dumudumi na palakad-lakad, paalis-alis sa pwesto? At tama nga naman. Kung meron kang isang gustong gawin, kailangan, focus ka. At pinakita yun ni Maria sa action niya. Nakikinig ako kay Jesus Hindi lang basta ako nakikinig. Hindi lang basta sa akin maliwa. Kailangan, kung ano yung sabihin, kailangan mapakinggan ko ng mabuti. Sabi ni Sinatibi pala, ganito ang gagawin mo. Okay, wala na. Kilos-kilos ka na. Di mo na naman talaga alam kung anong gagawin natin. Maupo ka muna. Upo muna. Ano sinabi ni Jesus? Buuhin mo. Upo ka muna. Mahirap yung paghalaw-galaw. Diba? Pinosisyon niya. Saan? Dito sa paanan ni Jesus. At kung nakaanong posisyon, hindi lang basta posisyon. Talagang yung mapapakinggan niya, uupo ako. Po si Maria, si Marta, subukan nyo na. Nakikinig din ako sa Jesus, kaya lang, gumano na sa kusina ako Wala maintindihan. Siguro kung naririnig niya yung sinasabi ni Jesus, hindi niya sasabihan niya, sabihan mo naman si Maria, tulungan ako, nag-iisa. Hindi niya naririnig yun. Si Maria, excited Doon ka agad Pumosisyon. Hindi lang basta pumosisyon. Umupo talaga. Hindi lang basta kung saan umupo. Doon malapit sa paanan ni Jesus. Lord, may gusto ka bang sabihin sa akin? Busy ako. Lord, ano ba? May sabihin mo na kasi mahalaga to dahil makakausap ko rito mga boss ko. Pero nakakatuwa sa Panginoon, minsan nagsasalita siya Kahit sa ganung kabisihan natin. Pero sa mo nakukuha ang pinaka-word ng Panginoon? Kapag umuupo ka na. Kapag handa ka ng makinig. Pag ipinosisyon mo na ang sarili mo. Diba? Di ba ka dito, nagde-devotion ka, bigla kang tumayo. Bigla kang Milo. Sinasabi ang Panginoon sa'yo, bigla kang bibili ng Milo. Alabas, kakape ako, Lord. Subukan mo gawin yun. Diba? Tingnan mo, pag umuupo ka, sa devotion time mo, sa quiet time mo, diba? Doon nangungusap sa iyo ang Panginoon. Doon may nire-remind sa iyo ang Holy Spirit. Kapag, nakikinig ka na, handa ka ng makinig, handa ka ng mapakinggan, di ba? Pag may problema ka, sige lang. Pag may problema, pag nagpipray ka ba kay Lord at punong-puno ka ng pagsubok, umiiyak ka na, paikot-ikot ka ba sa bahay nyo? Di ba umuupo ka? Kung nakahiga ka kasi sabing ganun doon sa memes na ko, yung gusto mo na mag-emote, nagbe-breakdown ka na, kaya lang may paa dito kasi maliit na yung kwarto, kayo-kayo lang. Di ba? Pero, alam mo yung mahalaga? Are you ready Ipinapakita mo kay Lord, ready po ako. Kahit pa, kaya nga sabi, di ba, kung wala ng lugar, yung iba, nasa CR na, basta ang doon pinapakita mo, sa action mo, ready ka. Nandun ka. Pinosisyon mo na. Kunin mo na yung pinaka-the best. Ito yung Lord. Kaya nga yung iba, di ba, pag nagkabahay kayo, wag naman yung ang dami mong kwarto.
Wala kang prayer room. Ang dami mong kwarto. Yung swimming pool nyo, may kwarto pa. Pero yung wala kang prayer room, hindi mo nagawan. Mary show it through her action. Pinakita niya dahil mahalaga ang sasabihin mo, Panginoon, at makikinig ako mabuti, uupuan ko yan. Uupo po ako. Kasi hindi lahat ng umuupo tamad. Hindi lahat ng umuupo mahina. Diba? Hindi lahat ng umuupo, sabi walang pakialam. Sabi nga nun, minsan yung umuupo, yan yung mas pinakamalakas pag tumayo na. Pansinin ninyo, di ba? Sinasabi palagi, busy with the kingdom, but not with the king. Pagod na pagod ka. Bakit? Di ka umuupo sa hari eh. Hindi ka nagtatanong, ano po? Di ba? Naintindihan ba natin? Kala ng iba, yung lagi nakatayo yung pinakamalalakas. Ang tunay na malakas, yung umupo muna, tsaka tumayo. Malalaman niya, bakit ganun si Maria? Bakit nagawa niya yung nasa chapter 12? Kasi umupo muna siya. Pinakita niya sa action. Di lang siya basta pumusyon. Diyan ka, Jesus, dito ako. Oh, alam niya yung posisyon niya. Hindi ako mag-iikot-ikot. Wala akong ibang gagawin. Puposisyon ko muna ang sarili ko. At ang pagpapakita nun, uupo ako saan? Sa paanan niya. Eh, pag nagde-devotion tayo, devotion, hindi yung nagde-devotion, biglang, ay, may nag-notif. Bible reading ka, nang nag-notif, bigla mo rin binuksan. Wala na, napunta ka na sa scroll. Upo ka muna. And sumunod, nakibasa. Mary knows where she is and who she is facing. Ano? Mary knows where she is and who she is facing. Pagpasok pa lang, alam na ni Maria kung sinong kakaharapin niya. Alam niya kung sinong ma-encounter niya. Ikaw, nagde-devotion ka, hindi mo alam kung kanino ka magde-devotion. Magde-devotion ako, kanino? Kaya hindi mo maposisyon ang sarili eh. Kaya hindi alam kung paano ipapakita sa action. Kaya, Mary knows where she is and who is facing. Alam niya. Oo, bahay namin to. Pero iba ng sitwasyon, nandito si Jesus. Diba? Kaya nga ang pamilya dapat may family devotion niya. Kaya make it sure, dun sa mga tahanan ninyo, bago nyo pagandahin, bago kayo mangarap ng palapalapag na bahay, siguraduhin nyo muna na nagiging holy place ng pamilya nyo yung bahay ninyo. Diba? Sandamakmak ang appliances ninyo, pero wala kayong family devotion. Diba? Gusto ko dito. Pagpasok pala ng mga bisita, pagtapak pa lang nila, biglang bubukas kasi may LED wall dyan. Wow! Okay naman. Kailangan ng CR natin, pagpasok pa lang, hindi magbubukas pag hindi na nagsabi ng anong gagawin niya sa CR. Kailangan sabihin niya muna, ihibas siya o dudumi. Ako, saka palang bubukas sa mga ilaw. Maganda. Maganda yan. Pero bakit nag-iba ang loob ng bahay nila? Si Lazaro sa chapter 12 kasama pa doon sumalo sa pagkain kay Jesus. Pero bakit naging iba?
Kasi ang typical na bahay, no? Hindi naman mayaman sila Mary, di ba? Busy yan, may bisita. Ito ka, may bisita. Magganito ka. Kayo. Sabi ni Mary, ikaw, bahala ka, ako ito. May counter ko si Jesus. Lagi-lagi ko lang ginagawa yan eh. Diba? Ito si Jesus to. Hindi natin alam kung kailan nagbabalik si Jesus. Dito ako. Kaya yung mga, hindi naman natin sinasabi tamad ka umatin ng small group mo. Hindi habang buhay may small group. Na-assign ka. Isa tinatamad kang gampanan. Hindi habang buhay, lagi kang maa-assign. May ministry. Hindi mo minamahal. Hindi mo iniingatan. Hindi mo binabalyo. Hindi habang buhay, papawakin tayo ng Lord ng ministry. Kaya pagpapastor, hindi natin alam kung kailan yan. Yung pag-awit mo, yung pagtugtog mo, yung paglinis sa church. Paano kapag kailangan mo punta dito sa church, pinapagulong ka na lang? Cleaners po ako, talaga, pinapagulong ka na lang papunta sa church. Wala na, hindi mo na kaya eh. Anong gagawin? Sabi ni Mary, si Jesus tong makaka-face to face ko eh. Si Jesus tong na-encounter ko eh. Posisyon ko sarili ko. Upo ako. Bahala ka na dyan, Martha. Bakit araw-araw natin ginagawa yan? Pero yung si Jesus pumunta rito, bihira lang mangyari to. Mahalaga sinasabi ni Jesus, kailangan kong mapakinggan ng mabuti. Diba? Kaya siguro busy tayo sa buhay at pagod na pagod tayo sa buhay. Hindi dahil hindi tayo binibigyan ng lakas ni Lord. Hindi dahil tayo, sobra na sa gawain. Alam niyo, isang nakakalungkot, kulang tayo minsan sa pakikinig sa Kanya. Baka naman yung ginagawa natin, hindi talaga yun ang gusto ng Panginoon na magawa natin. Si Mary, upo muna ako. Diba? Baka all throughout ng buhay ko, sige ako gawa ng halaya. Kasaba. Ginagawa nila doon, no? Pagkain nila ng panahon na yun. Sige ako gawa ng puto. Ang nagagawa ko naman, kuntsinta. Umupo muna ako. Makinig muna. May mga nabe-burnout sa ministry. Sige, galaw eh. Sige, kilos. Ayaw umupo. Lord, nakakapagod po pala mag-ministry. Alam niyo, napapagod ang physical. Totoo yan. Pero pag nakikinig ka, at doon ka gagawa, pagkatapos mo makinig, masaya ang puso. Kaya natural, naglalabas siya ng energy, naglalabas ka ng lakas, may energy. Makakatulog ka, pero hindi naman mainit yung ulo. Galing ako sa church! Mamaya akong sarbulan! Kaya mga galing sa church, mga nakangiti yan, hindi yung pag-uwi ng bahay, parang ikaw pa nagdala ng sumpa sa bahay nyo. Sino ba naka-face to face mo rito? Yung sister na ayaw mo? Yung brother na ayaw mo? Sino ba? Di ba si Jesus? Subukan nyo hindi to babaan ng Panginoon. Hindi pahintulutan ng Lord ang Holy Spirit na kumilos. Magiging ordinaryong lugar lang to. Wala to. Palamuti lang. Kaya naniniwala ako nung pumunta si Jesus dun sa bahay nila Mary. Naging iba yung kanyang isip. Naging iba yung kanyang puso. Kasi for the first time, na-encounter niya sino si Jesus. Alam ni Mary, ito na pala si Jesus. Nakikinig na ako, ito todo ko na. Diba? Magdidebosyon ka na lang, 5 minutes mo pa. Hiyang-hiya naman sa'yo si Lord. Bible reading, nakaganyan dito, nakahiga yung Bible. Basahin mo yan, utak.
Ipasok mo lahat yan sa aking isip. Mary knows where she and who is facing. Pag alam mo ang Panginoong Hesus ang kinakatagpo mo, umayos ka. Umayos tayo. Sa katabi mo, umayos ka. Hindi yung para kang, okay, may laptop ka, may computer ka, ano mang ginagawa mo. Maya ka na ha. Alam mo, besi eh. Diba? Maging katulad tayo ng mangingisda. Nangingisda siya, pero ang isip niya, ano kaya nangyayari dun sa church? Wala, siguro nagtatalunan na sila. Yung kapatid ko na yung bless na bless. Musta kaya pakikinig nila ng salita ni Lord? Nakakaingit naman, dapat nandun ako eh. So yung kapatiran naman na isa, kamusta na kaya si Badong? Ilang isda kaya nahuli niya? Siguro ang lalaki, may mga grouper, di ba? May lapu-lapu. Oh. Yung isa, nandun na, pero hinahanap niya yung Panginoon. Ibig sabihin, pag gusto natin ang Panginoon maka face-to-face, diba? Pastor, pwede ba natin maka face-to-face ngayon si Jesus? Yung ang hindi, siguro pag maka face-to-face mo si Lord, baka hindi natin alam kung mangyayari sa'yo. Ba, andito yung salita ng Lord, nagpe-pray ka naman. Yan ang salita ng Panginoon. Diba? Pag binabasa mo yan, isipin mo, nandyan ang Panginoon kaharap mo. Diba? Eh, Pastor, pag binabasa ko ang ano ko si David, tinaano si Gulayat, tinaga yung ulo niya, pinutol. Ano ibig sabihin? Dapat alam mo. Nakikinig ka dapat alam mo kung sino yung papakinggan mo. Kaninong salita. Kanino lalabas yung mga salita na yun? Sa Panginoon. Kaya nga nakikinig ng mabuti si Maria. In chapter 10, nasa bahay sila ni Jesus. Diba? Nasa bahay nila si Jesus. Umupo siya, nakinig. Pagdating na dyan, chapter 11, verse 1 to 44, hindi ko na po nilagay, namatay at binuhay si Lazaro na kapatid nila ni Martha. Yun yung nangyari sa chapter 11. After nun, hindi kagad pumunta si Jesus. Kasi bakit? Nalaman ng ibang mga Hudyo na dahil akala nga nila patay na si Lazaro, may mga Hudyo doon ay kiramay, nasakse nila paano binuhay. Nagpunta iba sa mga Pariseo, nagsumbong. Nag-isip na naman sila ng balak. Paano dadakpin, papatayin. Kaya anong ginawa? Dahil hindi patay, umiwas si Jesus. Umalis sila kagad. Pero, bumalik sila in chapter 12. Doon nga sa chapter 11, Panginoon, di ba sabi niya, alam ko kaya niyong buhayin. Di ba si Lazaro? Kaya doon din sinabi ni Jesus sa John, ako ang muling pagkabuhay. Di ba? Diyan doon rin mababasa John, chapter 11, verse 35. Si Jesus tumangis. Si friend niya si Lazaro di ba yun yung pinakamaikling verse? Jesus wept. Dala-dala namin yan kahit saan. Kasi pag nag-memory verse noon dati, magbigay ng verse sa church. John, chapter 11, 35. Jesus wept. Verse yan. Tumangis si Jesus. In chapter 12, yun na. Naganap yung isang pangyayari na kung saan yung pabango na nakalagay sa alabastro, yung nard, isang uri ng pabango na ibinuhos sa paa ni Jesus, at yung buhok ni Mary, pinunasan niya ang paa ni Jesus. Baka malito kayo sa Bible, may tatlo Yung Mary, nanay niya, yung isang Mary na Magdalene, na taga Magda, yun naman, yung naging sumunod sa kanya after gumaling. Okay? Yun yung nakakita na sinabi ng anghel, wala rito ang hinahanap mo. Ayun yun. Ito naman, Maria ng Betanya.
So, ito yung kanyang kwento. Bakit? Sobrang napaka-iconic nung nangyari na yon. Yung pabango at yung kanyang buhok. After nun, umuwi sila Jesus, umalis muna, bumalik sila pagkatapos ng saan sila bumalik? Okay? Bago sumapit yung araw ng Pasko. Pag sinundan pa natin dyan, inurong pa natin, nandyan na, papasok na sa Jerusalem. So, bago mangyari yun, pumunta muna sila ulit. Napakapalad ni Maria, no? Nakita niya ulit si Jesus. Kaya nung nakita niya, anong sabi dito? Pakibasa. Mary showed her gratitude, worship, and devotion. Siguro sa buhay ni Maria, marami na siyang isipin. Parang tayo, marami ng problema. Diba? So, sabi niya si Martha, ikaw, puno-puno tayo ng problema. Nandito na si Jesus. Kung ano-ano pang pinagkakagawa ko. Pwede na sabi, upo ka nga. Pero, personal kasi. Personal ang relationship kay Jesus. So, pagdating ng chapter 12, dito niya ipinakita. Diba? Yung hindi basta-basta kayang gawin ng isang tao. Mary showed her gratitude, worship, and devotion. Bakit gratitude? Sino ba ang binuhay? Kapitbahay? Sino ang binuhay? Yung chapter 11, pag binasa nyo, ang binuhay kapatid niya, sino yun? Si Oka. Si Lazaro nga, ang binuhay. Sabi pa lang po natin, yung binuhay. Balagyan mo na lang Oka na lang. Lazaro, kapatid nila ni Martha, binuhay ng Panginoong Hesus. Sabi, ikaw may mahal ka sa buhay, biglang may pumuntang doktor. Pumunta sa bahay, patay na ba yan? Nung hinawakan yung ilong, nabuhay. Hindi ka ba magpapasalamat? Hindi ba magpapasalamat ka? Ano yung unang ginawa niya? Pakibasa. She showed gratitude by anointing Jesus with expensive perfume. Tayo yun. Ano pa bang kaya mong ibigay kay Jesus? Lord, baba ka muna dito. Buhusan ko ng Bulgari ang paa mo. Wala yan sa Panginoon. Pagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon, inanoint niya. Diba? Alam niyo kung bakit nilalagyan ng langis, ng pabango? Showing off, honor, respect, at pagpapakita kung sino yun. Kung yun ba ay kumbaga hari. Kaya nung binuhusan niya yung paa, grabe ang pagpapasalam. Lord, ito yung meron ako. Pagpapakita ko ng pagpapasalamat, paggalang, pagrespeto ko po sa inyo. Itong mamahaling pabango, ibubuhos ko po sa inyo. She showed gratitude tayo. Gratitude natin minsan kay Lord. Nung oras na, wala pa naman yan sila sister, wala pa na sila brother. 5 minutes, tulog pa. Matapos kang pagalingin sa sakit, sige ka ubo, hindi ka makatulog. Ginising ka na maaga ni Lord para magpasalamat. 5 minutes ka pa. Daming ginawa sa ng Lord. Kaya mo makapunta ng church. Pero, asa live naman ako Asa live. Paano pag nag-rapture? Lord, hindi ba nakuha kami sa live? Nung nag-rapture? Lord, nung second coming mo man lang. Doon talaga live na nagra-rapture, na live na kinukuha, umaangat yung mga sa second coming. Nandun ka pa rin.
May pagkakataon ka makapag-church ha, pero dito na lang ako sa live kunin ni Lord. Gratitude sa Panginoon. Hindi naman tayo makakapagbuhos na ng pabango eh. Pero kaya mo magbigay ng buhay. Kaya mo na makapagbuhos ang buhay mo. Ibuhos ang oras mo sa Panginoon. Nakakatawang isipin na ang daming ginawa ng Panginoon sa atin minsan. Diba? Minsan nakakatawang isipin bakit kaya parang pag magpasalamat kami ganito? Sa daming ginawa ng Panginoon, mangingiti ka eh. Diba? Nakakatawa tayo. Bakit tayong mga ewa? Bakit? Pag nasa kagipitan tayo, Lord, anuhin mo lang to. Akong bahala dyan. Tanungin kita, born again ka? Pero nakukuha mo na hindi magpakita sa tahanan ng Panginoon. As if naman na hindi ka binibigyan ng oras ng Lord na magpunta sa tahanan niya. Hiyang-hiya naman si Lord na blessing sa atin. Hindi naman ako, Lord naman, di naman ako binuhayan ng patay eh. Gusto mo ubusin ang kanyo? Saka ka maggaganon? So, tingin mo, gusto ni Lazaro mamatay? Puntahan ni Jesus? Pero sabi nga ni Jesus, nangyari to para maparangalan ng Ama. Hindi para magpakitang gilas doon si Jesus. For the glory of God. Pero kung hilingin mo, ay kailangan mo na may ganon para mag-show ako ng gratitude kay Lord. Nakakalimutan mo, humihinga tayo. Wala kang sakit. Maayos ang pamilya mo. Diba? Konting oras lang, ipupunta mo rito sa bahay, sambahan ng Panginoon. Wala pang whole day na makikinig ka, maaawit ka, magpupuri ka. And you did not show up sa bahay-sambahan. Naintindihan ko kung nasa Mars ka eh. Pero yung may kakayanan ka, pero naaatim ng puso mo na hindi magpakita sa bahay-sambahan. At ang mga reason natin, palagi wala nang katapusan, wala nang kapararakan. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan hanggang ngayon. Kaya walang talab na sa akin yan eh. Nalate po ako ng gising. Bakit umalis na ba ang araw? Hindi na ba bumabalik ang buwan para hindi mo malaman ang araw at gabi? Aantayin mo po muna ba magkaroon ng malalaking pagsubok bago ka magpapakita sa church? Bago ka mag-devotion? Bago mo seryosohin ang lahat? Doon ka, diba? Walang nangyayari sa hindi maganda sa magulong mundong ito. And you need to show gratitude sa Panginoon. Ilagay natin yung church sa bahay nyo? Para pag-gising mo, sisipain na lang kita. Church ka na. Diba? Wala naman na tayong kayang ibigay eh. Huwag mo na ipagdamot yung may oras ka, tinatamad kang pumunta sa church. Buti ko sana kung maintin, life ended eh. Buti ko nasa ospital ka. Maraming nasa ospital gustong pumunta ng church. Pero ikaw, nasa higaan, tinatamad. Maraming dahilan. Ang tao, hindi yan mawawalan ng dahilan. Tandaan mo, likas sa tao yan. Tingnan mo si Abraham, nagsinungaling nga dun sa hari eh. Kapatid niya daw si Sarah. Kung di ka ba naman asawa mo, sabi mo kapatid mo kasi babatayin mo. Maraming dahilan. Hindi maubusan. Kailan ka pa magpapakita ng gratitude sa Panginoon? Pagkalahati na dila mo? Tumutupi na? Di ka na makasalita? Binubuhat ka na lang? Gusto ka magpakita ng gratitude kay Lord? Buhatin niyo ako?
sabi ng taga-buhat, mag-isa ka. Manigas ka. Mangisay ka. Di ba? Paano kung hindi lahat ng tao ganun ang gustong gawin sa'yo? Kasi darating ang panahon, hindi ka pa naman nga kinukuha ni Lord, pero nahihirapan ka na makapunta sa church. Si Nanay Andring, elder siya dun sa Tala. Mahina na talaga si Nanay. Hindi niya na talaga kaya makapunta. Pero ang heart niya, gusto niya makapunta. Ang ano ko nga, nagla-live na lang si Nanay Andring. Pero nung bata ko, grabe, kamulan, talabang, pag makakapunta, mapupunta. May mga edad na yun, ha? Ikaw, napakabata mo pa, makapal na to. Diba? Hawakan mo nga. Ang daming ginawa ng Lord. Hawakan mo lang, ang daming ginawa ng Lord. Para hindi tayo maglingkod, diba? Makapunta sa bahay-sambahan, giliw na giliw ka sa live, na gusto mo habang buhay ka ng live. Wag naman. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Lagi nagpo-provide sa iyo ang Panginoon. Lagi nagpo-provide sa atin. Pinoprotektahan ka. Ang saya-saya ng buhay mo ngayon. Konting oras lang, nangangatimpwet mo sa church. Gusto mo umuwi ka na. Oh. Ganyan ka ba mag-show ng gratitude sa Panginoon? Magbubuhos po kung pabango. Kahit ibuhos mo pa, kahit nga buhay, kulang pa sa ginawa ng Panginoon. Pero yun na lang pinaka-aalay natin sa Kanya. Punta ka dito sa church, puro ka reklamo. Uwi ka na sa inyo. Ay, mainit. Maputik. Sa impyerno, hindi rin maputik. Pero sigurado mainit. Kina-challenge ko mga kapatiran, may pagkakataon kayo, hindi ka baldado, huwag kang live ng live, buhay ka talaga. Huwag mong ano yun na nasanay, si live ako, live ako, live. Naka-live tilapia, live hito. Huwag kang mawili na kapag ano naman po ako, nakabukas ako ng Facebook, nabasa ko doon, isang verse, happy na ako doon. Happy ka na? Lalalim ka sa faith, sa ganon? Ang tibay mo naman, sana noong pag ginawa ni Jesus, wag na kayo, padalang ko na yung mga Hudyo dyan, saka yung mga Griego ng cellphone. Lalalim kayo sa faith, Paul. Mag-cellphone lang kayo. Lahat ginagawa natin, may Bible reading, may small group. Ayaw mong sumali sa mga small group? Ano ka, entitled? Wala ka naman lang pwedeng ipagmula. Naman tayo pwedeng pagmalaki at ibigay sa Panginoon, kundi yung buhay natin bilang pasasalamat. Bakit parang parang nagdadalawang isip ka palagi? Gratitude. Wala ka naman expensive perfume na tinatawag. Binili mo lang yan, hindi mo yan doon kinuha sa Mount Everest. Kinultivate mo. Hindi. Wala. Napakadali na. Hindi natin minimenos yung mga nasa live, ha? Hindi natin inaano. Okay lang po, manood kayo sa live. Pero pag may pagkakataon kang maka-attend, huwag kang papahadlang. Huwag kang papapigil. Tingnan mo yung katabi mo, sabihan mo yung katabi mo. Huwag kang tamad. Pero dahil sanay ka na nga, paglinggo, ang palad mo no? Naka-live ka na, tapos pag praise and worship, nakatulog ka, pagising mo. Conclusion na. Grabe, bless na bless ako. Wow! Bless na bless sa hindi naman talaga nakapakinig. Yan ang gratitude.
Isang taong kang tinawid ng Panginoon, higa-higaan mo lang si Lord habang nakikinig sa live. May sakit ka? Nasa ospital ka? Baldado ka? Oh. Tapatan lang tayo, hindi tayo magpaplastikan dito. May kakayanan kang dumalo ng gawain ng Panginoon. Dumalo ka. Dahil pagpapakita ng pagpapasalamat, nabuhay ka ngayon at nandito ka. Praise and worship, pambihira. Showing gratitude, di ka makapalakpak. Yung iba nagtataasan na yung kamay ka. God knows my heart. So, yung palasak na ano na naman. Pinapakita sa gesture yan. Hindi pwedeng nagsasabi mo mahal mo ang Panginoon pero hindi mo pinapakita sa kilos. Action louder than mahal ko si Lord kahit nakahiga ko. Yung mga inaagaw buhay na, mahal na daw nila si Lord eh. Tatanggap na nila eh. Gratitude. Itong buhay natin, dapat malaking pasasalamat to sa Panginoon. Ito yung dapat laging nauuna. Ito dapat ang laging binubuhos natin sa Panginoon, ibinibigay natin. Bakit? Wala na tayong pwedeng ibigay maliban sa buhay natin. Meron ka pa bang mahalaga ibibigay kay Lord? Wala na. Ito na. Andito na yung ating puso, kaisipan, di ba? Kaluluwa, buong pagkatao, yung oras natin. Baka banatan mo ko na, Lord, Pastor, alam kay Lord lang umiikot ang buhay natin. Yun ang tama. Kasi Jesus be the center of it all. Wala nang iba. Wag mong pakitaan lang, Lord, ng mga achievements mo sa buhay. Ng mga blessing mo na galing din sa Kanya. In a snap, kaya yung bawiin ng Panginoon. At makikita na naman kita, maririnig ko na, si Lord, alam niyo yung Kristiyano, yan yung mga Kristiyano na hindi nagpapakita ng gratitude sa Panginoon. And second, ang sabi dito, hindi yan ginagawa basta-basta doon sa kanila. Pero ginawa ni Maria. Kasi yun ang paraan ng pagpapakita niya ng pagsamba niya sa Panginoon. Ikaw, pambihira ka. Pupunas ka lang ng luha mo, parang ano ka pa. Ayoko maiyak. Pumunta ka rito para sumamba sa Panginoon. Nagde-devotion ka para sumamba. Ayaw mo tumulo uhog mo. Ano yung precious? Pag pumatak, nagiging ginto. Masyado tayong conscious sa pwedeng mangyari pag di ba? Umiiyak ka. Ba? Pag nagde-devotion, ayaw mo yung umiiyak, binubuhos mo lahat sa Panginoon. Ano kasi ako, pastor kalmado ako May etiquette po kasi ako. Hiyang-hiya ako sa etiquette mo. Isipin mo, halimbawa, may ginawa ang Panginoon na dakila sa buhay mo. So, kakapos na pupuspos ka na. Biglang, wait, nasisirang posture ko, Lord. Alam mo yung ibig sabihin dito ng kanyang buhok? Kung anong meron siya, lahat ibinibigay niya bilang pagsamba sa Panginoon. Hindi pwede yung damit. Hindi pwede to. Lord, etong buhok ko. Minsan tayo, para naobliga lang tayo sa 100. Ha? Para sa church, 100? Alam mo, may ambagan sa church. Sabi ng lagi-laging binibless ng Lord. Kada araw, tinatawid. Diba? Mga answered prayer. Diba? Yung buhok.
Yun yung meron ka. Anong meron ka na magpapakita ng pagsamba mo sa Panginoon? Huwag to. Bihira, nalagaan ko to eh. Ito yung meron ako eh. Diba? Si Abraham, anong meron? Anong meron siya? Oh, nung hiningi ng Panginoon, walang dalawang isip. Kasi yun yung ang Lord, hindi yan nagpapahandog ng panahon nila ng mga babae, ang buhok sa kanila mahalaga. Diba? Pagpapakita yan, kaya inaayusan yan. Ay, hindi ko to bibigay kay Lord. Akin to eh. Nagsasamba ka sa Panginoon nang walang halaga sa'yo, nagbibigay ka. Ano sabi ni David? Ay, hindi, babayaran ko yan kasi hindi ako naghahandog ng walang halaga sa akin. Oh, Panginoon, ito po yung buhok ko, ito yung pangpupunas ko. Mahalaga sa mga babae yung buhok. Pwede na, OP rin ka dyan. O yan, 50, pwede na yan. Talaga? Hindi ka kinikilabutan na hindi ka nagtatapat sa Panginoon. Nakakayanan mo na hindi ka nagtatights. Hindi ka kinikilabutan. Binibilis ka ng Panginoon. Tapos hindi mo pinagtatapatan ng Panginoon. Nakakaya mong kumakain ng masarap. Nakakatulog ka ng mahimbing. Alam mo na iniingatan ka ng Panginoon na hindi ka masaling ng kaaway, and yet, nakakaya mong kuhain yung 10% na para sa Kanya. Hindi ba nanginginig yung mga ngipin mo? Kasi ito, walang keme. Walang keme-keme sa buhay. Lord, ito buhok ko. Punasan ko yung paa mo. Lord, 1,000 na lang yung meron kami, Lord eh. Bakit kukunin mo pa? Bakit ibibigay pa sa'yo? Sabi nung pinagaling sa sakit at karamdaman. Sabi nung araw-araw tinatawid, yung 1,000 iniiyakan. Ang iyakan mo yung maiiwan. Kasi yun yung pararamihin ng Lord. Oh. Nagkasakit ba si Maria nung pinunasan ng bok si Lord? Ang paa ang pinakamadumi sa kanila. Bukod sa bibig, ang paa. Bakit? Kasi lagi naglalakbay, di ba? Kaya ang hinugasan ni Jesus yung mga paa. Kasi yung pinakamadumi, alikabok, bababasa-basa pa yan, magiging putik na. Hindi naman sila naglalakad, 1 araw lang. Diba? Walang e-bike pa noon. Lakad lang sila. Kung wala kang kabayo, wala kang kamelyo, lakad ka. Anong expensive dyan sa buhay mo? Anong pinakamahalaga dyan? Ay, yung 50, sobra yan. Sa'yo na yan, Lord. O 20, sa'yo na yan. Hindi usapin yung halaga. Ano yung mahalaga sa'yo? Kasi yun ang pagpapakita ng pagsamba. Si David, sabi libre na lang. Sabi na David, hindi ako naghahandog ng walang halaga sa akin. Yung pabango, yung buhok, mahalaga yun sa kanya. Ikaw, anong mahalaga sa atin? Pakibasa. This act of devotion is a powerful expression of her faith. Yung mga ginawa niya, matinding binuhay yung kapatid ko eh. Nakita ko, 2 mata eh. Buhay yung kapatid ko eh. Tapos pupunta lang, ay Jesus, salamat ha. Buhay si Lazaro. Kita ko yun. Nandito na siya, kumakain na nga eh. Ganon lang. Isipin mo, may ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Baka si gabi, isa-isa yung mga kapitbahay, buhay ang kapatid ko. May ginawa ang Panginoon. Kaya nakaya niyang ibuhos
At nakaya nang gamitin ng buhok niya, pampunas. Kasi ganun katindi yung pananampalataya niya sa Panginoon. May ginawa sa iyo ang Panginoon. Di ba? Baka siguro, isip namin natin, Pastor, dalawin niyo ako. Nakapag-chat ka pa eh. Dalawin niyo naman ako. Pero nakita, stroke ka na. Oh. Nung pinagaling ka ng Lord, anong sigurong gagawin mo? Diba? Paano mo i-express yung faith mo? Diba? Lahat ng meron ka. Diba? Lord, sa inyo na yan. Sa inyo na buhay ko, Lord. Wala na to eh. Diba? Ikaw na nagbigay. Ikaw talaga nagbigay nito eh. Paano mo i-express? The act of devotion. Kaya kahit anong sabi-sabihin sa'yo, wala na akong pakialam sa inyo. Diba? Ano man sabihin nyo sa akin, basta sa Panginoon, tama ang ginagawa ko. Diba? Hindi yan magiging mali kasi tama sa Kanya. Bakit ko pa intindihin Diba? Kaya minsan naiintindihan ko din yung mga mananampalataya na grabe talaga mag-express ng faith nila kasi grabe din naman talaga yung kapatawaran ng Lord sa buhay nila. Ano ba? Ano bang ginawa ng Lord sa atin? Ikaw, ano ginawa sa ng Panginoon? Ako, naiisip mo pa ba? Yes, mahirap ang buhay. Diba? Itong Maria na to, alam na ang mahal-mahal ng pabango na yun. Binuhos lang. Diba? Nanghinayang pa si Judas Iscariote. Yun naman yung katabi mo, nanghinayang yan. Hindi naman siguro si Judas yan. Nanghinayang, pero iba yung pakay. Lalaman mo talaga, huwag yan, sayang. Pero hindi, iba ang isip niya, iba ang pakay niya. Alam ni Jesus, kung nagpapasiklab lang to si Maria, hindi. Alam niya, totoo lahat ng ginagawa niya. Paano tayo mag-express ng faith? Kaya ba natin yon? Uy, grabe. Alam mo, paiba-iba yung klima, nagkakanda, ubo-ubo ka na, pero pag linggo, ma-attend ka. And this is my faith. Diba? Na sinasabi mo sa sarili mo. Dinideclare mo, this is my faith. Sinasabihan ka ni Satanas, ikaw, sige ka na sipon, ubo ka na. Marami ka pang labahin, marami ka pang isipin sa buhay. Marami kang gagawin mamaya. Bakit na nauna mo yan? And this is my faith. Amen. Diba? Uy, may ano ka? Oo nga, hindi mo na ako attend. Attend mo na ako ng live. Sabi nung kaya namang unahin talaga ang gawain ng Panginoon. Ginawa lang naman yan ng pandemic. Diba? Tapos yung talaga mga wala ng kakayanan. Na maka-attend, may hina na talaga. Pero gusto pa rin at praise God dahil may live tayo, maraming naaabot. Sana ikaw na tamad, di ba? Huwag mo namang gawing dahilan palagi ang live. Live na lang ako, sister. Live na lang ako, brother. Live na lang ako. Gusto ko minsan tanongin, alive ka ba talaga? Powerful expression of faith. Kaya ano nakita si Jesus, nagpatira pa. Patay na po. Pero alam ko po kaya niyong buhayin. So, nung pumunta si Jesus, ay ano ba naman tong pabaw na to? Ano ba naman tong book na to sa ginawa ng Panginoon? Diba? Paano tayo hindi maglilingkod kay Lord? Binigyan tayo ng magandang asawa. Ayun naman, hiniling natin kay Lord. Diba? Sabi ko, Lord, okay lang sana yung nakaupo ko sa tapakan ng jeep habang nangangarap Pero sana, Lord, yung meron naman nagpupunas-punas ng pawis. Kasi kinililing ko yung kay Lord. O nung binigay, anong rereklamo mo kay Lord? Binigyan ka na. Kaya yung mga nag-ask dyan,
na magkabahay, siguraduhin nyo lang na matatagpuan pa kayo dito ng Panginoon. Baka pag pinunta ko, nanood naman po kami ng live. Siguraduhin nyo lang na pag binigyan na kayo ng Panginoon, ginawan na kayo ng himala, kaya nyo pa rin i-express yung pinakamakapangyarihang pananampalataya ninyo. Wala kaming ganito, Lord. Wala kaming ganyan. Pagpayambay, pinagtutugon ng Panginoon. I-express nyo sa pinakamakapangyarihang paraan yung pananampalataya ninyo. Wala na sumagot. Siyempre, ako ang gusto ko, ang stage namin mag-asawa, ang gusto ko na magkaanak. Hindi ko pwedeng sabihin kay Lord, hindi ako makakapag-preach. Umiyak to ng alas 4 na madaling araw. Pero pwede dahilan sa Panginoon doon. Kasi hindi ko yung nakita sa magulang ko na nung nagkakabi. Siyempre, nung may mga malilit pa akong kapatid noon. Si Mrs. Papa talaga. Nagbabiyahe pa, galing Bible School, nagta-tricycle. Nagkasakit na sa baga, nagkaganito. Tuloy-tuloy pa rin sa paglindi niya. Dumating mo sa pagkakataon, gusto niya na mag-abroad. Pero hindi talaga yung nakalooban ng Panginoon. Kung hindi niya in-express yung kanyang faith kay Lord, declaration yun eh. Wala siguro ko sa harapan ninyo. Kasi baka na pariwara ako. Diba? Ako lang siguro yung rugby boy na mataba na makikita ninyo. Diba? I-express mo ang faith mo sa Lord. Mahirap ang buhay, yes. Pero you need to express your faith. Kasi hindi lahat humihinto dyan. Hindi lahat titigil dyan. Babalik ka ulit at uupo sa paanan ng Panginoon. Kasi may bago siyang sasabihin sa iyo. Sabi dito, no, sa ating pagtatapos, pakibasa nga po. Nalipat. Hindi. Pakibasa, ano sabi? Ayan. Ano sabi? Dapat malinaw kung bakit tayo dapat makinig sa Panginoon. Kasi kung hindi magiging malabo na ang lahat sa atin. Pag hindi talaga tayo makinig sa Panginoon at hindi malinaw, magiging malabo na lahat ng aspeto ng buhay natin. Maniwala kayo, kapatid. 10 years sa church. Pero hindi talaga niya malinaw na naiintindihan. Hindi talaga siya malinaw na nakikinig sa Panginoon. Ano nangyari? Isang matinding pagsubok lang, umalis. Kinindatan lang ng babaeng hindi mananampalataya, wala na. Ganon din sa lalaki. Kasi hindi malinaw eh. Kaya malabo sa kanya. Nawalan lang ng kapares yung sapatos, hindi na nag-active sa church. Wala daw damit. Paulit-ulit na lang daw. Sabi nung nag-iisa kong pantalon, favorite ko ito eh. Kaya ako, kung sino ba yung mga nakaabot sa akin dyan, ang sinusuot kong t-shirt noon, may nakapula noon, pero yun lang eh. Wala talaga akong mga t-shirt na maganda noon na pwede kong dadalhin dyan kasi nga, kakaiba yung mga sinusuot ko noon eh. Galing Korean pa yon. Mga Koreano, yung Jesus Loves You, kung makikita nyo, apat na piraso yun. Kinuha ko. Hindi naman nila alam kung nasuot ko na yun o hindi. Tapos may short ako noon na laging nasira lang yung sapatos ko doon kasi 300, pagtapa ko talaga hindi na sumama yung swelas. Sinabi ko talaga kay mama yun, ma, wala na. Pinabigyan ako, nakabili tayo ng 700. Kasi wala pambili nun. Ganun talaga eh. Pero kung malinaw sa'yo, kung malinaw kang nakikinig sa sinasabi ng Panginoon, hindi magiging malabo ang lahat sa buhay mo.
10 years ka na and then you asking what is your purpose in life? Pasampal kaya kita sa katabi mo. Kung pwede lang, 10 years. Lagi kang dumadalo. Active ka. Pero nagtatanong ka kung anong purpose ng buhay mo. Naiisip mo ba yan? Ibig sabihin lang, hindi ka malinaw na nakikinig sa Panginoon. Sige, bira ka lang. Sige, comment ka lang. Sige, salita ka lang. Sige, desisyon ka lang. Kaya laging malabo ang lahat sa'yo. Hindi malinaw. Nagkikwentuhan nga kami kagabi. Mga leaders, sabi ko, yung isang vision ng church natin, sabi ko, kahit ganyan lang, baka pagpatapos tayo dito ng mga mag-aaral. Nasa kanila na yan kung mag-give back sila ng gratitude, hindi sa atin, hindi sa mga miyembro, kung hindi sa church. Kasi napapansin ko, di ba, nawawala sa church kasi kailangan magganito, kailangan magganito. Why not? Sabi ko, ang church tumulong. Hindi man malaki, kasi may nabasa ako noon, hindi man malaki yung church, pero sasapat na yun para maisip nila at malagay sa puso nila. Isa ako sa gagamitin ng Lord para magkaroon ng sariling church. Di ba? Kaya lang, dahil nga hindi ka nakikinig ng malinaw, gastos yan. Hindi kaya yan. Kaya maging malabo talaga ang lahat. Ang saya, di ba? Makita, di ba, sa loob ng church, hindi professional. Ang sarap makita na kahit anong titulo meron sila. Followers of Christ pa rin ang nangingibabaw sa kanila. Hindi babalik. 3 taon na wala sa ministry. Bakit? Kailangan ko magganito. At isa yun sa pangangailangan. Kasi dito tayo, ito yung pangangailangan ng church natin at yun ang nakikita natin. Kapag hindi ka talaga malinaw makinig, malabo pati love life mo eh. Pansinin mo, kahit sino na lang. Pastor, kuminda 3 beses, signal yan. Yan na yan. Sign yan. Yan talaga. Pastor, umiwi, kaliwat kanan. Ay, iba na yan. Magiging malabo. Mawawalan ng direksyon kahit pamilya mo. Ano pa? Pakibasa. Buhay natin dapat maging mabangong samyo sa pagsamba. Mabangong samyo. Yung buhay natin, hindi dapat amoy basura. Diba? Maging mabangong samyo sa Panginoon. Hindi yung pagsasamba tayo sa Panginoon, parang tinatapunan natin ng basura ang Lord. Iba yung isinusurrender natin. Iba yung gusto lang natin tapunan ng Panginoon. Diba? Kung binigay mo lang to Lord, kung ginawa mo lang to Lord, hindi ganon. Anong mang sitwasyon sinasabi mo, Lord, ito yung buhay ko. Lord, wala na kaming ganito, pero pambira, ito po yung buhay ko sa inyo to. Yun ang mababangong samyo sa Panginoon. Yun ang, di ba? Lord, punong-puno kami ng problema, pero uupo ako sa paanan mo at sasamba ako sa iyo. Yun ang mabangong samyo sa Panginoon. Hindi yung bit-bit mo, ang dami mong blessing, saka ka na, Lord, thank you. Bakit? Maraming blessing eh. Pag marami ng pagsubok, hindi na makasamba. Subjective ka lang, kapatid, pag ganyan. Ang pagsamba mo, pag maganda ang buhay, umaayon sa'yo. Pero pag punong-puno na ng pagsubok, ayaw mo lang, di ba, maging mabangong samyo. Hindi ganon. Nung si Mary nandun sa paanan ng Panginoon, di naman niya alam mamamatay sila sa pero nakita niya yung Panginoon, di niya naman sila, nakinig-kinig pa ako sa iyo, paupo-upo pa ako sa paanan mo,
Mamamatay pala si Lazaro. Sa chapter 11, pinakita niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Diba? Uhaw siya eh. Uhaw siya sa Panginoon. Kaya nung nakita niya, naibuhos niya yung pabango. Naipunas niya yung buhok niya. Kaya nga sa panahon na may pinagdadaanan tayo, ang gustong makita sa atin ng Panginoon, maging mabangong samyo yung ating buhay sa Kanya. Yun ang palaging gustong makita ng Panginoon. Nakibasa, ano sabi dyan? Lagi-lagi tayo sa paanan ng Panginoon, sa panahon ng paglilingkod, sa panahon ng pagsubok, at sa panahon ng katagumpayan. Lagi sa paanan ng Panginoon. Bakit? Nakikinig tayo eh. Uupo tayo. Yung personal relationship natin sa Panginoon yung pinakamahalaga. Sa panahon ng pinagpapala ka, sa paanan ka lang ng Panginoon para hindi tayo yumabang. Sa panahon ng pagsubok, sa paanan ka lang ng Panginoon para hindi tayo aalis. Sa panahon na naglilingkod ka, sa paanan ka lang ng Panginoon para wala kang maipagmalaki sa Kanya. Lagi at lagi lang tayo sa paanan ng Panginoon. Ikaw, bahala ka kung kanino kang paa. Magpupunta, baka mo may athlete's foot pa yan. Kaya nga, ang tanong dyan, pakibasa. Kailan yung huling umupo ka sa paanan ng Panginoon? Anong may blessing? Anong may Kailan? Kailan yung huling beses tayo na umupo sa paanan ng ating Panginoon? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hawa kita aking di ba rin ito makahadlang sa pagsubok? May kagalakan na ako
kundi ang makita ka. Kay walatian mo maranasan tuwing na pupuri kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Gawin mong panalangin na sinasabi mo sa Panginoon na kahit anong mangyari, Lord, umupo ako, makikinig ako sa sasabihin mo, Panginoon. At kahit anong pagsubok, Panginoon, yung pinakamahalaga sa akin, itong buhay ko, ibubuhos ko po sa inyo. Dahil walang pinakamahalaga kundi ikaw, God. May mga bagay man, may mga pangyayari man nakakasakit, Panginoon. Pero kapag umuupo ako, God, at pinakikinggan mo mga salita mo, pinapalakas ako, pinapatatag. Kaya pagtayo ko, Panginoon, may mga pagsubok man mangyari, may mabalitaan man ako, Panginoon, na hindi magaganda, nakakaya ko pa rin ibuhos ang aking buhay. Ibigay ko anong meron ako. Kinauuhawan kita, Lord, mananatiling buhok ka lang sa dami ng pagsubok, pero Lord, laging mauuhaw. Kaluluwa umigay, damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito mapahagyan. Pagsunod ko'y may kagalag. Ako ibang kumiya, makita ka. Walatian mo maranasan tuwing kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kaya hindi ka titigil maglingkod. Pag natutunan mo, umupo at makinig sa Panginoon, hindi ka titigil sa paglilingkod. Hindi ka titigil sa pagiging isang tagasunod niya. Kasi laging magiging malinaw kung ano ang mga salita niya sa iyo. Kaya naman, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, lagi mong ibubuhos ang buhay mo sa Kanya. At yung pinakamahalaga sa iyo, hindi ka magdadalawang isip na ibigay para sa Panginoon. Kasi alam mo, na sa bawat pag-upo at pakikinig mo, kapag ikaw ay tumayo, magiging malakas ka na naman.
Daladala ang mga salita ng Panginoon. Hindi mauubos ang problema natin. Pero ito lang ang tandaan mo, kapatid. Hindi mauubusan ng salita ang Panginoon. At hindi mauubos ang mga pangako niya sa atin. Yan ay totoo, yan ay tapat. Yan dapat lagi lang tayong mauhaw sa Kanya. Lagi tayo dun sa paanan. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Hanggat hindi malinaw ang mga salita ng Panginoon sa iyo, huwag kang aalis. Sa panahon na pinagpapala ka, doon ka lang sa paanan ng Lord. Ikinukwento mo sa Kanya kung paano ka itinawid ng mga pagpapalang iyon. Kung paano ka inalis ng Panginoon sa kahihiyan na yun dahil sa pagpapala na yun. Kung paano naging patotoo ang buhay mo. Lagi ka lang sa paanan ng Lord. Sa panahon ng pagsubok, problema, sa panahon na gusto mo lang sumuko, doon ka lang sa paanan ng Panginoon sapagkat may mga nagaganap doon na hindi natin sukat akalain. Sa panahon na hihirapan tayo, doon lang tayo sa paanan ng Lord. Sa panahon na bigat ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, doon ka sa paanan ng Panginoon. Makinig ka sa mga salita ng Diyos. Basahin mo yung kanyang mga pangako. At kahit pinagtagumpay ka na ng Panginoon, at alam natin wala naman na tayong kayang ibigay na higit pa sa ginawa niya sa atin, lagi mong ibuhos ang buhay mo. Kasi yan lang ang meron tayo na pinakamahalaga dito sa mundo. Lagi at lagi kang babalik sa paanan ng Panginoon. Ibig sabihin nun, walang pinakamahalaga sa'yo, walang pinaka-importante kung hindi yung relasyon mo sa Kanya. Ano mang bagay na gagawin mo doon sa paanan, para sa Kanya lahat yun. Saktan ako nito. Nakapanakit to sa akin. May ginawa tong tao na to sa akin. Pero dahil maging malinaw ang salita ng Panginoon sa iyo, pakakalmahin ka niya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kaya hindi lahat ng umuupo sa paanan ng Panginoon ay mahina. Hindi lahat ng umuupo sa paanan ng Panginoon ay talingan. At hindi lahat ng umuupo sa paanan ng Panginoon ay wala ng kwenta ang buhay. Dahil pag yan ay tumayo na mula sa paanan ng Panginoon, nag-iiba na ang kwento ng buhay niya. At pag yan ay umupo, hindi na lang yan basta makikinig. Ibinubuhos na ang kanyang buhay. Ibinibigay kung anong meron siya. At laging sinasabi, nauuhaw ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maaaring ngayon, mahirap ang sitwasyon mo. Maaaring ngayon, iba sa nakikita ng ibang tao. Dapat hindi ka ganyan. Dapat hindi ka ganito. Kaya nga, tanong kailan ka ba huling umupo sa paanan ng Panginoon? Hallelujah, Jesus.
Kahit anong mangyari, huwag kang titigil sumamba sa Panginoon. Magpuri sa Kanya. Lord, maraming salamat sa inyo mga salita. Lord, turuan mo kami na laging umupo sa inyong paanan. Sa mahirap na sitwasyon, sa maraming isipin, sa maraming subok ng aming buhay, pinauupo mo kami sa paanan. Hindi para walang gawin o gawin. Kundi yun yung pinakamainang Panginoon. Dear Lord, maraming salamat sa lahat-lahat sa pagtuturo sa amin ng iyong mga salita para hindi maging malabo ang aming mga buhay. And Lord, kung anong meron kami, ibibigay namin at ito yung buhay namin, Panginoon. Sa iyo to. Kaya ito ay laging nasa paanan mo, Panginoon. At kung anong bang bagay na ibinigay mo sa amin, ihandog namin yan, O God, dahil galing yan sa iyo. Kaya Lord, sa iyong mga paanan, lagi mo kaming turuan. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O God. Inuluwalhati at dinadakila sa buhay ng bawat isa. Lord, pagpalain mo ang buong isang ang mga bawat kapatiran, Panginoon Lord. Lagi mo, Panginoon, iyakapin. Iparanas mo sa kanilang lupain, biyaya, kahabagan, Panginoon Lord. Kapag nasa paanan mo kami, lahat yun mararanasan namin. Kaya I pray, O God, ikaw may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya Lord, lahat ng kapatiran, Panginoon, lahat ng tupa na nandito, lahat ng kaluluwa na nandito, God, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Balutan